isang emperor ang nagpatawag, mga bishop ang nagdebate, may boto, alliances, pagpapatalsik at exile. Kaya madaling ikuwento ang mga council na parang political convention lamang, may makapangyarihang pinuno, may nanalong kampo, at pagkatapos ay tinawag na orthodox ang paniniwala ng mga nagwagi. Pero sapat ba ang kwentong yon? Bago pa naging legal ang Christianity sa Roman Empire, nagtitipon na ang mga bishop sa mga local at regional synod upang harapin ang mga alitan tungkol sa doctrine, discipline at pagkakaisa ng mga church. Hindi si Constantine ang nagimbento ng pag-uusap ng mga bishop. Ang naging bago noong ika-4 na siglo ay ang lawak ng pagpupulong at ang kakayahan ng emperor na magbigay ng biyahe, tirahan, seguridad at kapangyarihang magpatupad ng resulta. Ang Council of Nicaea noong taong 325 ang pinakakilalang halimbawa. Lumala ang pagtatalo matapos tutulan ni Arius, isang presbyter sa Alexandria, ang bishop niyang si Alexander. Ang sentrong tanong ay ang relasyon ng anak sa ama. Walang simula ba ang anak at tunay na kabahagi ng pagkadiyos ng ama? O siya ba ang pinakamataas na nilalang na ginawa ng Diyos bago ang lahat? Hindi maliit na semantic argument yon para sa mga kalahok. Nakaapekto ito sa pagbasa nila sa scripture, sa paraan ng pananalangin at pagsamba kay Kristo at sa kanilang pagkaunawa sa kaligtasan. Kumalat na ang kontrobersya at nagbuo na ng magkakatunggaling panig bago ipinatawag ni Constantine ang council. May sarili ring layunin ng emperor. Katatapos lamang niyang pag-isahin ang imperyo sa ilalim ng kanyang pamamahala at ayaw niyang maging sanhi ng kaguluhan ang pagkakahati ng church. Para sa kanya, mahalaga ang religious unity sa public order. Ngunit ang pagnanais niya ng kapayapaan ay hindi katumbas ng malalim na pagkaunawa sa bawat theological issue. Kaya sa simula pa lamang, magkasabay ng naroon ang dalawang realidad. May political interest ang emperor at may tunay ng theological dispute ang mga Christian leader. Hindi dapat burahin ang una upang gawing banal ang council, pero hindi rin dapat burahin ang ikalawa upang gawing political invention lamang ang doctrine. Ang mas tapat na tanong ay hindi lang sino ang nagpatawag, kundi ano ang problemang pinagtalunan, bakit ito mahalaga sa faith at ang naging sagot ba ay tapat sa apostolic witness. Malinaw ang kapangyarihan ni Constantine sa Council of Nicaea. Siya ang nagpatawag sa mga bishop, naglaan ng imperial resources, humimok sa kanilang magkaisa at sinuportahan ang pagpapatupad ng desisyon. Pagkatapos ng council, ipinatapon sina Arius at ilang tumangging tanggapin ang resulta. Hindi neutral observer ang emperor. Ngunit kailangang maging eksakto. Hindi si Constantine ang gumawa ng mga biblical argument ng magkabilang panig. Hindi rin siya ang unang nagtanong kung paano nauugnay ang anak sa ama. Matagal nang ginagamit ng mga bishop at theologian ang scripture, inherited worship at philosophical language upang ipaliwanag ang pagkakakilanlan ni Kristo. Pumasok ang emperor sa umiiral ng debate. Hindi niya ito nilikha. May personalities at rivalries din. Sina Alexander, Arius, Eusebius of Nicomedia, Athanasius at iba pang leaders ay hindi mga simbolo lamang. May kani-kaniyang networks, regional loyalties, reputasyon at paraan ng pakikipaglaban. May mga liham na nanghihikayat ng kakampi, accusations laban sa kalaban at councils na nagpapawalang bisa sa desisyon ng ibang councils. Minsan, ang usapin tungkol sa doctrine ay nahahalo sa tanong kung sino ang lehitimong bishop, sino ang may jurisdiction, at sino ang may access sa emperor. Ang exile ay maaari ring magbago kasabay ng imperial favor. Ang isang leader na suportado ngayon ay maaaring mapatalsik bukas kapag nagbago ang advisors o layunin ng palasyo. Hindi rin dapat isipin na pare-pareho ang motibo ng lahat ng lumagda. Ang ilan ay maaaring lubos na kumbinsido. Ang iba ay maaaring tumanggap ng formula upang mapanatili ang unity. Ang iba naman ay maaaring natakot sa isolation o imperial penalty. Hindi kayang basahin ang historya ng puso ng bawat bishop. Ito ang bahaging hindi dapat isanitize. Ang paggamit ng state power sa theological conflict ay maaaring maging coercive at unfair. Ang exile, deposition at political pressure ay hindi nagiging banal dahil lamang tama ang ipinagtatanggol na doctrine. Maaari nating paniwala ang orthodox ang isang conclusion habang kinikilala ring mali o mapanupil ang ilang paraang ginamit upang ipatupad ito.
pero may isa ring maling shortcut. May politics, sa makatuwid gawa-gawa ang theology. Hindi sumusunod ang conclusion na yon sa evidence. Lahat ng malalaking historical decision ay dumaraan sa institutions, personalities at power. Ang presensya ng interes ay dahilan upang imbestigahan ang argumento, hindi dahilan upang hindi na ito pakinggan. Kung aalisin natin ang emperors, exile at alliances, may natitira pa bang totoong theological problem? Oo, sa Nikea, kailangang ipaliwanag ng mga bishop kung paano babasahin ng magkakasama ang mga biblical text tungkol sa pagiging isa ng Diyos, sa pagiging anak ni Jesus, sa paglikha ng lahat sa pamamagitan niya at sa worship na ibinibigay sa Kanya. Parehong gumagamit ng scripture ang magkabilang panig, ngunit magkaiba ang balangkas na ginagamit nila upang pagdugtungin ang mga talata. Kaya ginamit ng creed ang salitang homoousios, of the same essence o of one being with the Father. Hindi mismo biblical word ang technical term at hindi rin ito walang komplikasyon. Ngunit ginamit ito upang harangan ang interpretasyong nagsasabing ang anak ay nilikha at nagkaroon ng panahong hindi pa siya umiiral. Ang layunin ng extra-biblical word ay protektahan ang inaakalang biblical meaning, hindi gumawa ng bagong Jesus. Para sa mga tagapagtanggol ng Nicene Faith, nakataya rito ang kaligtasan. Kung ang anak ay kabilang lamang sa creation, paano niya lubos na maihahayag ang Diyos at maibabahagi ang buhay ng Diyos sa tao? Kung siya naman ay tunay na Diyos ngunit hindi tunay na tao, paano niya tunay na kinakatawan at pinapagaling ang humanity? Ito rin ang dahilan kung bakit nagpatuloy ang Christological debates hanggang sa mga sumunod na council. Hindi ibig sabihin ito na bawat argumento ng orthodox side ay perpekto o pare-pareho. Nagkaroon ng kalituhan sa mga technical term, pagbabago ng vocabulary at tunay na takot na baka ang isang formula ay mauwi sa ibang error. Hindi rin lahat ng tumutol sa isang wording ay may eksaktong parehong theology ni Arius. Ang label na Arian ay minsang ginagamit ng sobrang lawak para sa magkakaibang anti-Nicene positions. Kaya kailangan ng fairness. Hindi dapat gawing cartoon villain si Arius at ang lahat ng hindi agad tumanggap sa Nicene terminology. Ngunit hindi rin fair na sabihing maliit o imbentong debate lamang ito. Sinusubukan ng magkabilang panig na ipaliwanag kung sino si Kristo at naniniwala silang may epekto ang sagot sa gospel, worship at salvation. Maaaring marumi ang political environment habang seryoso ang theological conviction. Maaari ring maging sincere ang isang bishop at magkamali. Ang sincerity ay hindi automatikong patunay ng truth, pero pinatutunayan nitong hindi sapat ang paliwanag na personal ambition lamang ang dahilan ng lahat. Kung ang doctrine ay simpleng ipinataw ni Constantine, dapat sana'y natapos ang debate pagkatapos ng Nikea. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sa mga sumunod na dekada, nagbago ang imperial support, dumami ang competing creeds, at napatalsik o naibalik ang iba't ibang bishop. Si Athanasius, isa sa pinakakilalang tagapagtanggol ng Nicene Faith, ay ipinatapon ng 5 ulit sa ilalim ng magkakaibang emperor. Maging si Constantine ay pumayag sa pagbabalik ng ilang leader na kaugnay ng anti-Nicene side, habang si Athanasius ay ipinatapon. Ipinapakita nitong hindi permanenteng kontrolado ng unang nanalo ang political machinery. May mga panahong mas malakas ang imperial backing ng mga kalaban ng Nicene formula, ngunit hindi iyon naging huling hatol ng kasaysayan. Ang mas malawak na pagtanggap sa Nicene theology ay dumaan sa ilang dekada ng debate, worship, regional councils, at patuloy na pagbasa sa scripture. Hindi sapat ang isang boto o utos ng emperor upang mabuo ang wider reception. Hindi rin automatikong patunay ng katotohanan ng reception at hindi pare-pareho ang pagtanggap sa lahat ng council. Ang Council of Chalcedon noong taong 451 halimbawa ay naghangad na ipahayag si Kristo bilang tunay na Diyos at tunay na tao, ngunit ang proseso at wording nito ay tinutula ng maraming Christian community. Nagbunga ito ng mga sugat, paghahating hindi maipapaliwanag sa slogan na Orthodox laban sa heretic lamang. May theology, language, identity at imperial enforcement na magkakaugnay, kaya paano natin susuriin ang isang council? Hindi sapat ang council ito, kaya imposible itong magkamali. Hindi rin sapat ang may emperor, kaya walang halaga ang doctrine. Tanungin natin ano ang problemang nilulutas,
Paano ginamit ang scripture? Ano ang ibig sabihin ng technical terms sa kanilang panahon? May continuity ba sa apostolic faith? Paano tinanggap o tinutulan ang decision? At saan naging coercive ang kapangyarihan? Ang councils ay hindi spotless rooms na walang ego o pressure. Mga tunay na tao ang naroon sa isang empire. Ngunit hindi rin sila puppet na walang paniniwala. May politika, personalities at imperial pressure. May sincere theological concern din. Ang huling tanong ay hindi lamang kung sino ang nanalo, kundi kung ang doctrine bang ipinagtanggol nila ay tapat kay Kristo sa Scripture at sa Apostolic Gospel, kahit ang prosesong dinaanan nito ay kailangang suriin at kung kinakailangan punahin. Sa huli, hindi natin kailangang pumili sa dalawang sobrang simpleng kwento na ang mga council ay ganap na malinis sa politika o na ang doctrine ay produkto lamang ng kapangyarihan. May emperors, alliances, personalities, pressure at minsan ay mapanupil na pamamaraan, ngunit mayroon ding mga taong taimtim na naniniwalang nakataya ang tamang pagkilala kay Kristo at ang katapatan sa Apostolic Gospel. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang sino ang nanalo, kundi ang doctrine bang ipinagtanggol nila ay tunay na tapat sa Scripture at sa pananampalatayang ipinasa ng mga apostol? Para sa iyo, ang mga council ba ay higit na produkto ng politika o mahalagang paraan upang protektahan ang Christian doctrine? Ibahagi ang iyong sagot at batayan sa comment section. At kung gusto mo ng mas malalim na pagtalakay tungkol sa Bible, doctrine at kasaysayan ng Christianity, mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa Historia PH. Magkita tayo sa susunod na episode.